Matapos ang preparasyon ni Sakamoto na i-infiltrate ang kuta ni Uzuki na nauwi sa hindi pagkakaunawaan, ngayon na i-review na natin ang chapter 107 and 108 ng Sakamoto Days, ay sa wakas masasaksihan na natin ang tunay na nangyari sa kung bakit at paano nga ba naging masama itong si Uzuki, sapagkat ipapakita na ang past ni Sakamoto mga kaibigan kasama sina Nagumo, Rion Akao at Uzuki. Isang matinding past arc na sasagot sa ilan pang mga misteryo na bumabalot sa kwento. Kaya naman humanda kayo kasi punong-puno din ng bakbakan ng arc na ito mga kaibigan na tsak na magugustuhan nyo. Kaya naman this is Mr. Michael at huwag na natin patagalin pa. Let's go! Nagsimula ang chapter dito kay Sakamoto na kasunod niyan ay pinakita naman ang aerial view ng isang syudad, habang si Rion Akao naman ay kasalukuyang sinisindihan ngayon ang kanyang sigarilyo na di niya magawa-gawa kasi nakasakay pala siya sa labas at sa ibabaw ngayon ng tren. Maya-maya pa bigla namang tumalon si Nagumo patungo sa kanya, dala-dalang isang kutsilyo at inatake siya dito na na-block naman ni Rion gamit din ang kanyang kutsilyo na sabing, may pangsindi ka ba? Sagot naman ni Nagumo na ito lang. Sabay ikinasa na niya ang kanyang baril at agaran namang dinisassemble ni Rion ang baril ni Nagumo, sabay sinintok ito na na-block naman ito pero nagawa niya mapaatras si Nagumo. Matapos yun ay may kita naman si Satoda Sensei na nagsasalita ng sabing, nasa na ba raw tatlong yun? Sagot naman ng kanyang mga estudyante na silang lahat daw ay natamaan na raw ng mga paintballs kanina. Pero para doon sa tatlong yun ay 9 na oras na raw silang naglalaban-laban. Kaya sabi naman ni Satoda sa kanila na sa tingin daw niya ay nag-e-enjoy daw ang tatlong yun sa pagtitraining dito sa labas. At importante naman daw na minsan ay may papalabas daw ang kanilang mga emosyon kasi posibleng magbi-build up daw ang mga emosyon gaya na lang ng galit at stress na posibleng mag-uudyok daw sa tatlo na papatay raw ng isang tao sa kanilang paaralan sa JCC. Bagay na nagpatakot naman sa ilang mga estudyante dito. Matapos yan ay dito naman sa train station, may kita naman si Sakamoto na naghihintay. Nang maya-maya pa'y bumaba naman siya mga kaibigan at naglakad sa mga train racks. Nasabi naman ng lalaki na bawal daw dyan kasi malapit nang dumating ang tren. Balik dito kina Rion at Nagumo na ngayon nasa may overpass na ay may kitang mabilisan silang bumaba para maiwasan ito at magkasabay na binasag ang glass window upang makapasok dito sa loob ng tren, na kung saan ay nakapasok na pala si Sakamoto hawak-hawak ang isang handrail na ginamit ito para maatake naman sila Nagumo at Rion, na matapos ang ginawang ataking yan ni Sakamoto ay napasabi naman rito si Rion na ansakit daw, sabay na inis siya rito kay Sakamoto. Nasabi naman ni Nagumo na ganadong-ganado raw ngayon si Sakamoto, kung kaya't nagpalabas na siya ng mga armas na sabing ang talo ay ang siyang bibili raw ng kanilang pang lunch. Kaya na may gamit ang matalas na mata ni Rion mabilisan naman siyang kumilos at inatake naman si Sakamoto. Sabalit gamit din ang handrail ni Sakamoto ay nagawa ni Sakamoto makuha ang kanilang mga kamay mga kaibigan ay kinagulat ng dalawa. Sabay binaba ni Sakamoto ang handrail na nagpawala sa balanse ni Rion. Kasunod niyan ay binasag naman ni Sakamoto ang glass window para ihulog itong dalawa na ngayon nakahanda na pala para atakihin itong si Sakamoto na si Nagumo ay gamit ang kanyang patalim, habang si Rion naman ay gamit ang kanyang baril na nakatutok kay Sakamoto. Sabalit habang nasa area itong tatlo ay napatingin naman sila sa ibaba nang sinabihan na sila ngayon ni Satoda na nasa baba na bumaba na kayo. Kaya nahinto ang kanilang laban mga kaibigan, na matapos niyan, a few hours later, pinapasok na itong tatlo sa office at sinabihan ng vice principal na wikang expelled ka na. Tanong naman ni Rion na sino sa kanila. Sagot naman ni vice principal, kayong tatlo. Maraming civilians daw kasi nakakita sa kanila. Sinira raw ng mga to ang facilities, dinedma ang batas ng klase at gumamit din ng armas na walang permission. At ilang beses na raw yung nangyari. Kung tatanggalin daw siya bilang vice principal, isasama raw talaga niya itong tatlo sa kanyang pagbagsak. Sagot naman ni Rion na naging mas passionate lang naman daw sila kaysa sa ilang mga estudyante, na kung i-expel daw sila ngayon di na raw makikipag-usap talaga sa kanya ang kanyang pamangkin. Sinabihan naman ni Nagumo si Sakamoto na kasalanan daw ito ni Sakamoto kasi sinira raw nito ang handrail. Sabi naman ni Sakamoto na akala ko ba armas yun kasi natatanggal daw kasi yun. Sinabihan naman ng vice principal si Rion na bawal daw magsigarilyo dito. Kaya sabi pa ng vice principal na well, in any case sa ngayon ay wala pa raw silang credits na makapasa itong tatlo. Kaya nag-arrange na lang daw sila ng isang extrang assignment para ma-determine kung makakapasa pa ba raw itong tatlo, na marami raw mga guro ang iniisip talaga na dapat na ma-expel daw itong tatlo na ang laging gumagawa dito ng gulo. Pero si Satoda Sensei raw kasi ang nag-propose daw nitong special na exception. Tanong naman ni Sakamoto na ano raw mission na yan. Sagot naman ng principal na patayin daw ang target at ang info ng target ay nasa loob daw nitong envelope. Kaya umalis na itong tatlo na sabing okay, babalik lang kami rito. Di naman sumagot itong vice principal na sabi naman itong isang guro na wikang binigay mo talaga sa kanila ang assignment na yon
Sagot naman ng vice principal na oo. Ayaw naman itong guro na napakasama naman daw nito na binigay daw ang assignment na yon, na isang assignment mga kaibigan na wala raw talagang nagtagumpay na makumpleto ang misyon na iniutos niya sa tatlo, na ang death rate daw sa misyon na yon ay 100% daw talaga. Ganyan daw yan kadelikado, na paniguradong ang misyon na yon ay ang susi raw para mapaalis na nila ang mga estudyanteng kagaya raw ng tatlong yon na gumagawa parati ng gulo. Pero sabi pa nitong guro na panig naman daw siya rito sa vice principal kasi wala rong respeto ang mga yon sa mga guro nila, kaya kailangan daw ng mga to na magdusa sa mga consequences ng kanilang mga ginawa. Di naman sumagot ang vice principal na sabi naman dito ni Satoda Sensei na magiging maayos lang daw sila, na kung ang tatlong yon magtutulungan daw, then wala rong kalaban na makakapatay sa kanila. Matapos yan ay dito naman sa labas, may kita naman itong tatlo na sabi dito ni Rion na isa lang daw ang target, diba? Na magra-rock paper scissors na lang daw sila dito, na ang talo ay ang siyang gagawa raw sa mission. Nasabi naman ni Nagumo na ang macho style ba raw na bato-bato pick. Di naman samang-ayon si Sakamoto rito, na sabi naman ni Rion na sige na Sakamoto, mag-rock paper scissors na tayo dito. Nasagot naman ni Sakamoto na ang boring daw kasi ng mga solo assignments. Maya-maya pa nang nakikipagbato-bato pick na sana itong si Rion ay nagkabungguan naman ang likod nito sa isa pang lalaki na sabing paumanhin. Tanong naman ni Rion na sino ka ba? Gusto mo bang makipaglaro ng macho style na bato-bato pick? Sagot naman ng lalaki na hindi. Kaya umalis na lang si Rion, na sabi naman ni Nagumo na wag naman daw sana itong maging masungit, na sabi naman ni Rion na hindi naman daw niya binubuli yung tao, na ang lalaki pala mga kaibigan ay si Uzuki pala. Maya-maya pa sabi naman ni Rion habang papalis na sila na anyway tapusin na natin itong assignment na to para pagkatapos daw makakapunta na raw sila sa isang aquarium. Nasabi naman ni Nagumo na ang cute naman. Matapos yan ay nagpunta naman sila dito sa reception center ng JCC. Nasabi pa dito ng babae na kung nasa labas daw sila ng campus ay dapat na lagi raw nilang dalhin itong assassin's license, kasi ang mga magagastos daw nila na related sa kanilang mission ay mababayaran daw gamit ito. Sabay binigay na ng babae ang kanilang JCC card. Natanong naman ni Sakamoto na para saan ba mga card na to? Sabi naman ni Nagumo na hindi mo pa ba yan nasubukang magamit? Sagot naman ni Rion na pwede raw nila itong gamitin ng kahit ilang beses pa habang nasa isang assignment daw sila, na ito raw ang nagpapaganda sa off-campus ng mga assignments. Tanong naman ni Nagumo na wikang akaw, di ba bumili ka noon ng horse racing ticket gamit ito? Sagot naman ni Rion na hinabol daw niya noon ang kanyang target dun sa racetrack at pinatay niya raw ito doon, na ang kanyang pagbili raw ng ticket noon ay deductible daw bilang gastos sa isang undercover mission. Maya-maya pa'y lumapit naman ang kanilang vice principal na sabing, mga bata, mabuti nandito pa kayo. May isa pa akong miyembro sa team nyo. Siya ay si Kei Uzuki. Isa siyang third year sa assassination department. Kagaya niya rin siya. Napatingin naman ang tatlo na sabi naman ni Nagumo kay Rion na wikang kilala mo ba siya? In which inakbayan naman kagad ni Rion si Uzuki na sabing, ikaw pala yung bata kanina. Para kang nerd pero bad boy ka pala ha. Tinanggal naman ni Uzuki ang kamay ni Rion sa balikat nito, kaya sabi naman ni Nagumo na nireject ka na. Kaya sabi naman ni Rion na napakapangit naman daw nitong kasama, na hindi raw siya makakasabay sa mga trip nito. Sagot naman ni Uzuki na paumanhin, habang si Sakamoto ay nakatingin lang naman sa kanya. Maya-maya pa dito sa city ay nakarating na sila sa isang building. Sabi naman ni Nagumo na ang kanila raw target ay ang may pangalang Steel Dragon, ang leader daw ng illegal weapons manufacturing. May intel daw na nagsasabing nagtatago raw si Steel Dragon dito sa department store. Sabi naman ni Rion na Steel Dragon? Ano pang klaseng pangalan daw ito na napaka-cheesy raw? Isa ba raw talaga itong assassin? Sagot naman ni Nagumo na marami raw info sa file patungkol kay Steel Dragon, na sa tingin niya ay ang pag-iimbestiga raw kay Steel Dragon ay parte raw ng kanilang assignment. Maya-maya pa na nakapasok na sila ay binati naman sila nitong babae na sabing i-check daw muna niya ang mga electronic at metallic na mga kagamitan nila. Nasagot naman ni Rion na napaka-strict naman daw. Paliwanag naman ng babae na medyo napapadalas raw kasi ang violence dito, kaya humihingi raw siya ngayon ng paumanhin. Nasa isipan naman ni Nagumo ay sabi niya na hindi raw pala siya makakadala ng armas dito. Nasabi naman sa isipan ni Sakamoto na ang department store ay para raw malaking store, kaya sinabihan niya si Rion na magtatanghalian na lang daw muna sila. Na matapos yan ay nang nasa loob na sila ng elevator ay may kita naman na may dalawa pang nasa loob dito, isang matanda na nagbabasa ngayon ng dyaryo at ang babaeng elevator operator, na kung sanay nakatingin naman si Nagumo sa kanila. Maya-maya pa mabilis namang kinuha ni Nagumo ang wallet ng matanda at hinulog niya ito mga kaibigan sa sahig, na nang napansin nito ng matanda ay sabi niya na ang pitaka ko. Sabay pinulot niya ang kanyang barya, na nang ginawa niya ito ay may kita naman na babaeng elevator operator na nakatingin kina Sakamoto. Nang maya-maya pa mabilis naman siyang bumunot ng barel, pero naunahan siya rito ni Sakamoto mga kaibigan at tinatake ang leeg nito. Mapapansin naman na walang kamalay-malayang matanda sa nangyari at
lumabas na lang sa elevator. Tinanong naman ni Rion si Sakamoto kung saan ba raw ito nakakuha ng kutsilyo na ginamit niya na pang-atake sa babae. Nasabi naman ni Sakamoto na di ba ikaw nagsabi na pwede natin gamitin ang card na ito sa kahit anong bagay na ating gusto? So ang kanya ginamit pala mga kaibigan ay ang JCC card para masugatan ang leeg ng babae. Mga salitang nagpatawa naman kay Rion na sabing Nagumo ang tindi talaga ng pag-iisip ng taong to. Tumawa naman si Nagumo na sabi naman itong babae na paano mo nalaman na isa akong assassin? Sino ba kayo? Sagot naman ni Rion na nagpapakita ka kasi ng masyadong bloodlust dito sa napakasikip na lugar. Paano di ka namin mapapansin? Sabay tanong pa niya na ano ba raw talaga ang problema rito sa department store na ito. Nilapitan naman ni Nagumo ang babae at sinabihan na hinahanap daw nila ngayon ang lalaking nagngangalang Steel Dragon. Na kung di raw gusto ng babae na mamatay ay dapat nasabihin daw nito sa kanila ang lahat ng kanyang alam patungkol kay Steel Dragon. Kaya sagot naman ng babae na pinapatakbo raw ngayon ni Steel Dragon itong department store na ito. At itong store na ito ay front lang daw ni Steel Dragon at ang mga entry-level staff na kagaya niya ay di pa raw nami-meet in person si Steel Dragon. Dalag pa niya na minomonitor na raw si Sakamoto ng mga tauhan nito simula pa raw nung sa pagpasok pa nito kanina. Kaya di raw sila makakalabas ng buhay dito. Kaya tanong naman ni Nagumo na so isa pala itong assassin department store. Matapos niyan ay pumasok naman si Sakamoto dito sa mga store ng mga damit na kaibigan. Nasabi ni Sakamoto dito na oo, nakatingin nga sila sa atin ngayon. Kaya sinabihan naman ni Rion si Sakamoto at Nagumo na pumunta raw sa itaas at siya naman daw itong si Mr. Emo na si Uzuki ay mananatili lang daw dito kasi gusto rin daw niyang i-check ang mga damit dito. Matapos niyan ay sinabihan naman ni Rion si Uzuki na basta wag lang daw itong maging pabigat sa kanya. Na ano ba raw ang pangalan nito? Sagot naman ni Uzuki na Uzuki daw ang kanyang pangalan. Matapos niyan ay nag-proceed na si Rion sa pag-check sa mga damit dito, in which nilapitan naman si Rion itong babae at tinanong kung ano ba raw hinahanap nito. Sagot naman ni Rion na may damit ba raw silang matibay daw tignan. May kita naman itong lalaki na namimili rin ng damit. Nang maya-maya pa ay binaril na siya nito mga kaibigan subalit naiwasan ito ni Rion. Habang itong babae ay namimili ngayon ng damit para ibigay kay Rion. Matapos yan ay ikinasa naman ito lalaki ang kanyang baril. Kaya kumuha naman si Rion ng parang necklace at tinatake ng lalaki gamit ito na nagpabagsak sa lalaki. Subalit may isa pang lalaki na papaatake ngayon kay Rion gamit ang kutsilyo. Kaya mabilis ang tinakpan ni Rion ng damit itong lalaki at binalian ng leeg. Sabay sinabihan pa ni Rion ng babae na may parang magaspang ba raw silang damit dito kung tignan. Sabi naman ng babae na dito raw banda. Kaya sinuotan naman ni Rion ng cap itong lalaki at sinampay dito sa may hook mga kaibigan. Maya-maya pa habang nakasunod ngayon si Rion sa babae ay mabilis namang kumilos sa lalaking pinatumba niya kanina at tinutukan siya ngayon ng baril. Subalit naghanda na si Rion ngayon. Nasabi niya sa babae na iniisip niya raw na ang kanyang suot-suot ngayon ay madudumihan daw talaga. Sabay mabilis ang kinuha ni Rion ang baril ng lalaki at sinuntok ito. Ngunit sa gitna nitong mga nakahanger mga kaibigan ay may isa pang lalaki na mabilis na bumunot ng baril na sa paglingon ng babae may kita na pasikretong sinakal ni Rion ang lalaki gamit ang necklace mga kaibigan na nakuha niya kanina. Bagay na di napansin ng babae na sabing, yan po napili nyo, kakarating lang po niyan dito. Sagot naman ni Rion na totoo ba? Pero ko ba itong sukatin? Nasabi naman ng babae na oo. May kita naman ng lalaki na tuluyan nang nawalan ng malay. Matapos yan ay dito sa fitting room may kita si Rion na ipinasok na ang dalawa sa mga nag-attempt kanina na patayin sana siya. At tinanong itong isa sa kung nasan daw ang boss nito na si Steel Dragon. Na kung di raw ito sasagot ay papatayin daw niya ito at maghahanap na lang daw siya ng ibang tao na sasagot sa kanyang tanong. Maya-maya pa may humawak naman sa balikat ni Rion na kumuha naman sa kanyang atensyon at yan ay si Uzuki. Matapos yan ay dito sa third floor sa electronics department may kita naman sila Sakamoto at Nagumo na nasa ilalim ng register counter habang chino-choke ang mga nagtatrabaho rito. Nasabi naman ni Nagumo na so ang mga lalaking to ay hinalo raw pala sa mga regular staff. At sa kada floor ay may mga ganitong tao rin daw na naka-assign doon. Plus ang ilan pa sa mga undercover ng mga assassin ay nag-aacting-actingan pa raw ng mga customers so medyo tricky raw ito. Tarong naman sa Sakamoto na ha, ganun ba? May kita naman ng ilang mga lalaki na napatanong kung wala bang nagtatrabaho ngayon dito. Maya-maya pa lumabas naman si Nagumo at sinabi ang presyo nitong pagkain na 1,300 yen daw ang presyo nito. Tanong naman ni Sakamoto na alam ba rin itong si Nagumo sa kung paano magtrabaho dito sa register? Sagot naman ni Nagumo na di na raw kailangan pa ni Sakamoto na matutunan ito kasi hindi naman daw talaga magtatrabaho si Sakamoto sa ganitong klase ng trabaho. Maya-maya pa dito sa massage chair ay may nagsalita naman na sabing hindi ka magiging isang top-notch na assassin kung skills mo ay ang skill lang ng pagpatay. Sabi pa nito na kayong mga bata galing pala kayo sa JCC Kamusta si Etsuko Satoda? Tanong mo naman ni Nagumo na sino po ba kayo? Lolo. Kilala niyo si Satoda Sensei? Nasa isipan naman ni Nagumo na magaling daw itong mama na magtago ng bloodlust ito. Sumagot naman itong nasa massaging chair na wikang oo. Siya raw ang nag-imbita kay Satoda Sensei noon sa kanyang organisasyon pero tumanggi raw ito. Tanong naman ni Sakamoto na sabing ikaw ba si Steel Dragon? Sagot naman ito na Steel Dragon. Ang angas naman ng pangalan na yan. Ang pangalan ko ay Kindaka. Ako ang nagli-lead sa isang team na kilala
bilang ang Order. So siya pala ang leader ng Order mga kaibigan, what a revelation. Na ngayon tinanong si Sakamoto kung sino ba raw sa kanila ang mas malakas dito. Kaya tinuro naman ni Nagumo si Sakamoto na sabing siya, habang sa isipan naman ni Nagumo ay sabi niya na para magiging hassle daw ito. Nasabi naman ni Sakamoto na wika ako ang pinakamalakas sa amin. So walang pag-alilangan ay idineklara ni Sakamoto na siya ang pinakamalakas sa kanila mga kaibigan dito pa mismo sa harap ng leader ng Order. Na ngayon makakaharap na nila mga kaibigan, so isang matinding labanan na mangyayari rito kasi ang grupo ni Sakamoto ay lalaban dito sa Order leader na si Kindaka. Kaya na may tutok lang kayo kasi dito man natin tatapusin ng video sa last panel na ito mga kaibigan. Kaya na may kung gusto nyo video, can get a like, comment, subscribe na rin for more videos like this. Maraming salamat and see you guys again on my next video.